sa inyo, mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa inyo bawat isa. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal, itong mga kopya. Nandito po, yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug free. So ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. Ayan po ito ay isa lamang po sa parte ng video ito kung saan ipinapakita ni PCO Anti-Clear ang mga papel na di umano na datos nila tungkol sa drug free ng mga bawat barangay. Na ito rin ay na dahilan na question ni Madam Eden Santos tungkol sa mga specific na mga barangay o address na nakita naman po natin na soft lock o kumbaga checkmate siya sa mga tanong ni Madam Eden Santos ng Net25. Kaya po dito po sa video ito ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Dito po sa parte ng ibang video na nagsalita na rin po si Madam Eden Santos. Diyan, kumbaga isiningit lamang po sa programa nila yung pagpapaliwanag niya. Kaya eto po, simulan po natin ang video ito. Po kayo, dahil nung nakaraang araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay. Gusto ko lamang palang i-update po kayo dahil nung nakaraang araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa inyo bawat isa. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay. Ayan po, di ba? Pinapakita niya yung papel na kung saan ay dito rin natin makikita kung paano ibubunyag ni Madam Eden Santos ang mga papel na yan. Diyan sa bidyong pangalawa. Nasasabi natin drug clear, drug free. So bibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. At ang iba mga pangalan po ng barangay ay bibigay ko rin po sa inyo pero hindi ko po lahat masasabi. Meron dito pong maghipid sa... Pero halata po kumbaga hindi niya raw masasabi. Pero dapat sinasabi nila yan, specific. Dapat pinakita at binasa niya yan sa harap ng mga reporter. Diba? Eto namang mga mainstream media ng mga reporter, tahimik naman Tahimik. Hindi kagaya ni Madam Eden Santos na talagang nagtanong siya kung ano yung mga address ng bawat barangay. Lope de Vega sa Northern Samar, San Jose, Barangay San Jose, sa Municipality ng Lope de Vega, Northern Samar, Jebonawan, Lope de Vega, Northern Samar, at nandito po yung iba mga pangalan. So, ibibigay ko na lamang sa inyo at para po magkaroon kayo ng konting detalye. At yung iba po na gusto niyo pa po ng detalye, maaari po niyong itanong mismo sa PIDEA. Di ba? Pinagbibigay niya at inabot niya. Isa-isa niyang binigyan ang mga reporter diyan sa loob ng Malacanang. Ang tanong bakit yung mga ibang reporter na binigyan niya ng kopya ay hindi naman nagtatanong? Bakit tahimik ang mga bibig nito? Ano ba ang nangyari? Nakargado ba sila? Kaya ayaw nilang magsalita. Kaya makikita natin dito na talagang bias ang mga reporter ng mainstream media dyan. Samantalang tanging si Madam Eden Santos lang ang bukod tanging naiiba sa kanila. Kaya eto po. Ayan, hanggang dito na lamang po. At eto pa ang isang video na talaga namang magugulat kayo kung ano ang ibubulgar ni Madam Eden Santos ng Net25. Nation. Dito po, yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga Ayan. Umpisa pa po natin Nawala ko ang sound Ayan po. mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at Dito po, yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug free. hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide.
Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. O yun, di ba? Kaya pala kunwaring makapal, puro blankong pages pala ang nasa likod. Ito po ang talagang maliwanag na talagang niloloko tayo ng gobyernong ito. Kumbaga, ito po yung ebidensya na talaga namang nililinlang tayo. Ano po masasabi nyo rito? 'Di ba? Isang malaking panglilinlang to na ginagawa nila. Imagine, ang kapal-kapal na kunwaring nandoon lahat ng address ng mga specific na barangay. Yung pala, nasa kalahati ng mga papel puro blanco. Anong ginagawa ng mga blankong doon? Ano ba gagawin? Pipirmahan lang yung mga blankong yan. Ano yan? Isusulisit? O papipirmahan nata magkakaroon ng ng initiatives na kunwari pipirmahan. Nako, tapos na po tayo diyan. Laglag na po ang initiatives. Kaya ito po, sa susunod naman tayong video na ipapakita ko sa inyo. Ng serbisyo may puso. Approve! At syempre po, anumang gawang mabuti, dapat bigyang papuri, sino man sila kung, anong organisasyon man, yan ay mapapribado. Yan, dito po sa video ito ay may kaunting pitik at kumbaga may saglit na magpapaliwanag ang idolo nating si Madam Eden Santos. Pero hindi niya naman talaga maraming paliwanag. Kumbaga meron lang siyang konting-konti na pinaliwanag. Gobyerno, ayan, sa mga civil society groups po yan, mga barangay, ayan, LGUs, nako, kapag magaganda ang inyong mga programa at proyekto sa inyong mga particular po na mga ginagawa sa inyong mga lugar, syempre, welcome na welcome po yan dito sa aming programa. At ngayon pong araw na ito, Pero talagang makikita po natin na sa pagmumukha ni Madam Eden na mukhang hindi naman siya apektado. Dahil unang-una, suportado siya ng Net25. Suportado siya ni Rodante Marcoleta. Kumbaga, ginagawa niya lang ang trabaho. Yung sinasabi nilang na sumuway sa protocol, palabas lang nila yon. Pero ang tutusin, ang talagang tinarget talaga nila noon ay yung mga tanong ni Madam Eden noon pa na talaga namang nakakapag-checkmate kay Anti-Claire. Talagang talagang tablado pagdating sa mga question and answer si Madam Claire kay Madam Eden Santos. Siguro iyon yung mga talagang pinuntirya ng Malacanang. Hindi yan yung nilanapan lang talaga siya ng butas no? Na kunwaring protocol na yan. Naghanap lang talaga sila ng butas kay Madam Eden Santos. July 5, 2025 pong ang bilis ng panahon, although isang linggo pa lang, pero pag tiningnan mo kung next week, mga ngalahati ng Hulyo, o tapos ilang tulog na lang ulit, SONA na, di ba? O inaabangan yan ng ating mga... Yung mga SONA na yan, naku naman, inaabangan ba na talaga ng maraming tao? O talagang ayaw na ng taong tingnan ang sonang yan? Wala namang accomplishment Ano ba nga ba ang ipapakitang datos o mga data na ipapakitang ebidensya? Yung mga resibo ba? May papakita pang gobyerno na may natapos na proyekto dito sa ating bansa? Wala naman Di ba? Kababayan, itong State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. dahil syempre ang mga Pilipino kong
hihintayin nila kung ano ba yung mga Last up. ulat ng Oh, hindi naman sa excited. Hindi naman talaga inaabangan. O hindi naman ang gustong panoorin. Ang inaabangan nila kung ano ang kasinungalingan na ibibigay at ilalahad ng gobyernong ito. Kung ano yung mga proyekto na hindi nagawa pero babanggitin. Merong ganun eh. May proyekto na kunwaring nagawa ng flood control, ipinagmamalaki nila, pero wala naman nagawa. Asan? Asan ang resibo? Ganyan ang aabangan natin. Hindi aabangan natin yung ka-excited na nagawa ng gobyerno. Hindi. Wala tayong ganun. Ang inaabangan natin yung ka-excited na kasinungalingan na pagsasabihin sasabihin etong sasunang ito. Pangulo sa ating mga kababayan. Bago tayo pumalaot, syempre mga ka-approve, ako po ang inyong lingkod, Eden Santos, at live na live kasama natin ang aking partner na si Kong John Bertiz. Kong, bumati na po Good kayo. afternoon sa iyo, partner Eden. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa lahat po ng ating mga kababayan sa man sulok ng mundo ngayon. Lalong-lalo na dito sa ating bansa, maulan. Ayan. Naku, At, naulanan ingat ka po. ba kung papunta dito? Hindi naman, Nako. malakas lang ang ulan talaga. Yan, magsasama Mukhang basang-basa pa si Madam Edem sa ulan. Pero ibang ulan naman yung nababasa sa kanya. Yung mga problema ng Malacanang na binabatikos siya. Yun yung ulan dun. Pasama tayo ngayon, isang oras na naman po at marami po tayong tatalakayin. Of course, ang aking partner Eden ay talagang trending. Ayan, ngayon. talagang marami talaga silang tatalakayin. Kaya nga ako, baka akala nila, anyway, kahapon naman siguro naman alam na ng mga kababayan natin, po, Kong. Tayo kasi mga media, kapag Opo. nagko-cover tayo, kasi hindi lang naman Malacanang na-cover ko na. Halos ito na yung last bit ko, Kong, sa entire career ng Career. aking pagiging journalist. Nagsimula tayo syempre sa GA. Ayan, napunta tayo ng defense, yung mga pulis, sundalo, senado, Kongreso, Congress, Supreme Court, DOJ, NBI, yan, lahat ng mga bit na talagang dapat daanan ng isang reporter, nadaanan na natin lahat ko. So ito na, Okay, Tam, di ba? Imagine, isa ng veteran reporter to si Madam Eden. Kaya po, kumbagay, napagdaanan niya na lahat-lahat. Kaya niyo pa bang paikutin ang ulo ng kagaya ng isang Madam Eden Santos na talaga namang naka-experience na? Yung protocol na sinasabi niyo na linabag niya sisiw lang sa kanya. Alam niya yan kung ano yung mga dapat gawin. Di ba? Pero, pinaikot-ikot niyo lang ang sambayan ng Pilipino na kunwari ay lumabag sa protocol si Madam Eden Santos. Alam niya na yan na talagang pinaikot nyo lang talaga at pinepeki nyo lang ang kaalaman para sa taong bayan. nandito na tayo sa aking final and last na journey sa Malacanang. Ayun. Pero syempre, thank you so much. Bago tayo pumunta sa ating mga nagpapasalamat na ako ngayon pa lang sa ating Opo. network at saka yung lahat ng mga patuloy na naniniwala at nagtitiwala po sa atin. O, di ba? Kasama na kami roon sa mga naniniwala sa iyo, Madam Eden Santos. Dahil isa kang iniidolo na isa kang huwaran at kumbagay hindi ka rin kagaya ng mga ibang network na kanilang reporter na talagang kargado talaga. Kaya eto po, tuloy po natin ang video ito. Atin yung mga narinig ninyo ng mga siguro makikita ninyo yung mismong video ko ang magsasalita kung sino ba Tama ang po. nag-approach si PBBM ba o yung mga media, especially Oo, kaya nga, huwag ka mag-alala, Madam Ede Santos. Hindi ka namin naniniwala sa mga kasinungalingan na binabato nila sa iyo. Kami ay naniniwala sa iyo dahil sa una pa lang sa mga tinatanong mo kay Madam Claire Santos nung unang-una pa lang na pag-upo dyan at pag-posisyon dyan ni Madam Claire Santos ay napapansin na namin na kakaiba ang mga tanong mo na kumbagay boses ng Pilipino, ang tanong ng boses Pilipino
ay tanong ninyo kumbaga lumalabas sa tanong nyo yung mga tanong ng sambayan ng Pilipino. Pero itong mga walang kwentang mga mainstream media na mga reporter nila, puro walang kwenta ang mga tanong nila. Kumbaga pumapabor sa administrasyon yung mga tanong nila na hindi naman nagiging issue o hindi tungkol sa mga issue ang mga tanong ng mga mainstream media. Kaya yan po ang totoo. Di ba? Ako po. Anyway, kung alam naman natin ang ating mga kababayan sa loob ng nakalipas na isang linggo, aabangan nila kung ano ba yung mga balitang approve natin na ihahatid sa kanila. Ano po? Tama. Bago tayo pumalaot sa ating magandang talakayan ngayong Sabadong ito. Panoorin po muna, ihahatid yan yung mga programa, ora-orada o kaya Yes, yung kulang ba sa panahon, pag-aaral, Hindi ano na po? pag-aralan at Oo. yung sistema. Oo. Yan, medyo may mga Sistema. ganyang lapses, ano po, Kaya nga, na hindi nila ang naisip haba. na Diba? Sige na lang na sige. Basta na lang push ng push. Ganun yata ang nangyayari na tinatalakay nila Madam Eden ngayon. haba yung pila para Sobra. mababaliwala lang din yung ibibigay nilang 50% kasi hindi naman mapapakinabangan ng lahat. Tsaka dahil ang ating single estudyante. journey siya eh. Opo. Single journey. Paano kung nagmamadali yung estudyante, pagpasok, yung ginamit mo yung regular, pag uwi mo, doon mo na lang gagamitin. Yes. Pwede pa, Pwede ganun. rin. Opo. Hindi ka na nagmamadali kasi noon, ano po? Kaya may- Gimmick ka na lang nun. Mhm. Kaya dapat sa susunod ko kapag may mga programa na Pag-aralan. pwede mo silang ituloy-tuloy hanggang sa mga susunod na di mo ba, administrasyon. Tama. Kunwari, nagkaroon ng ganitong same na mga sitwasyon. Opo. Di, buhayin mo agad yung 20 pesos, 20 bigas, meron na program, di ba? Kung gusto Naku po, yan palang 20 pesos ang napagtatalakay nila. Malamang, iyan yung ibibida ng administrasyon. Yang 20 pesos na yan. Kailan ba inumpisahan yan? Di ba, yan yung pinangsangkalan nila noong eleksyon. Pinangsangkalan nila na, kumbaga, akala nila mananalo yung mga kandidato niya ng mga administrasyong ito. Soplak Wala rin nangyari. Kasi alam ng taong bayan, panakipbutas lang yung ginawa nilang 20 pesos na yan. Kumbaga, ang talagang maganda dyan sa 20 pesos na yan ay talagang itinitinda sa market ang tunay na walang subsidy o walang tulong ng gobyerno. Diba? Ang mahal-mahal ng mga bigas natin Kaya lang nagmura, kaya lang nag-20 dahil may tulong ang gobyerno, subsidy. Pero ang tunay talaga dapat, ang nangyayari, ay mapaganda ang buhay ng mga magsasaka. Hindi po yun ang nangyayari. Import tayo ng import ang mamahal. O, di ba? Hindi pa nga sinasawata yung mga kartel dyan Kartel ng mga illegal na kartel ng mga bigas. Dapat isa rin niya sa mga sinasawatan nila ng gobyernong ito. Hindi rin Di ba? ayaw nyo nang baguhin yung title, gusto nyo baguhin. Basta yung yung concept. 102 na sinasabi ni Yusek Claire na naka-establish na sila ng mga Opo, yung balay silang Balay reformation. Ayan, at nagbabalik po ang programa nagtataguyod ng serbisyong may puso. Approve! At dahil nga kung yung unang batch ng mga OFW, yung mga kababayan Opo. natin mula po sa Israel, mga nasa 31 yun 26 na OFWs, tapos merong isang tourist, mga ganun po, Ayan po, napanood po natin. Hanggang dito na lamang po. Napanood po natin ang salaysay ng ating idolo na si Madam Eden Santos ng Net25. Kaya sa'yo, Madam Eden Santos, saludo kami sa inyo. Kaya pagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyo. Pero sana makita pa rin namin kayo dyan sa Malacanang na nagtatanong. Pero talagang kaplastikan lang talaga ang ginagawa ng PCO dyan Kunyari lang no? Talagang ikaw talaga ang pinuntirya. Siguro nagreklamo na lagi na checkmate yung si Madam Claire sa inyo Kaya ganyan na lang po, hanggang dito na lamang po
At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.